So balik tanaw lang tayo sa kwento dito sa lugar na ito. Taong 1998 daw unang naabandonado ang lugar na ito, at sabi nga nila ay napakaganda daw. Tila ito daw ay parang isang paraiso sa malayuan, at napakarami daw ilaw na nagniningning dito tuwing gabi. At ang sabi nila, ito daw yung birhen na ito na pinaniniwala ang may gintong mata. Yun yung kanilang paniniwala. So ayon lang naman sa kwento yun, mabalikan lang natin ang istorya ng lugar na ito. Sabi nila lumuluha daw ito ng dugo, pero totoo nga. Mayroon ditong mga patak ng kulay pula, so ito yung pinaniniwalaan nila na dugo. Papasok pa lang tayo dito sa lugar na ito ay kapansin-pansin na ang mga istruktura na itinayo pa taong 90s. So nandito tayo ngayon sa isang part ng Occidental Mindoro para explorein ang isang lugar na ito na pinaniniwala ang napaka-milagroso. So welcome ulit sa aking YouTube channel mga kalahi. Kamusta kayong lahat? Panibagong araw, panibagong adventure na naman ang i-explore natin. Dahil ngayong araw nga ay pupuntahan natin ang isang birhen na lumuluha daw ng dugo tuwing Biyernes Santo. Dahil ang episode natin ngayong araw na ito ay gaganapin natin sa Biyernes Santo. So kamusta kayong lahat? Bago natin simulan ang ating vlog, ay naniniwala ba kayo sa mga himala? Dahil sabi nila ang lugar daw na ito ay isa rin sa mga naging pulungan. Ano yun? Naging pulungan daw ng mga taong nakatira dito noong araw. So kung mapapansin nyo nga talaga mga kalahi, sobrang daming mga istrukturang mga nakalagay dito. At ito yung susunod na pupuntahan natin. So ang pinaka main purpose natin dito ay ang isang birhen na lumuluha ng dugo. So makikita kaya natin siya ngayon dahil malapit na ang Biyernes Santo. Marami tayong paniniwala, marami tayong mga kwento na nakalap tungkol dito na ang birhen daw na yon ay hindi lang mapaghimala, kung hindi ito rin daw ay lumuluha ng dugo. So sama-sama nating puntahan at explorein ang isang kakaibang senaryo na sana makita natin sa unang pagkakataon kung ipapakita man sa atin ng mahiwagang birhen na naabandonado na dito sa gitna ng kagubatan. So kasama natin si Mr. Mendoreñong Mangyan at nandito siya sa kabila dahil mayroon siyang pinuntahan. So yan mga kalahi, patuloy tayo at sana samahan nyo ako sa aking pag-explore kasama si Mr. Mendoreñong Mangyan, no? Sobrang tagal na nating hindi nakapag-content dahil naging busy tayo sa mga nakaraang araw. So bago natin mararating yan, ay shout out muna sa lahat ng mga supporters natin dyan, lalong lalo na sa mga OFW natin na nagsusumikap para sa kanilang pamilya, sa mga OFW na talagang kahit mahirap ang buhay ay pinagpapatuloy nila lumaban ng patas. So papasok pa lang tayo dito. Ito yung makikita natin, kapansin-pansing napakalinis. Alam nyo ba ang kwento na to noon ay napakarami daw ditong Bermuda grass at napakarami ring bougainvillea. So correct me if I'm wrong kung tama nga ba yung aking pronunciation, no? So ang daming mga mangga dito mga kalahi. Ayan, oh. May mga bougainvillea. Tanaw na talaga dito. Ayun si Mr. Mendoreñong Mangyan, kasama ko siya ngayon. Ayan, support natin siya at syempre i-support nyo rin po ako. Maraming salamat sa lahat ng mga bashers natin dyan na nagsasabi na lahat ng mga pinupuntahan namin ay talagang hindi naman daw totoo. So kami yung patunay na kahit hindi man totoo yung ibang mga sinasabi nyo, alam namin sa sarili namin yun, no? Ito na yung ano, tanaw na yung hagdan. Parang nilinis na nila. Ito na yung hagdan guys, oh. Malinis na pero masyado pang masukal. Masukal. At hindi nila sinunog itong area. Ang daming mangga, oh. Daming bunga na mangga.
pa yung hagdan. Grabing hagdan to. Hindi ko nakakahingan guys. Sundan lang natin si Mr. Mendoreño ngayon. Dahil ngayong araw ay kanyang kaarawan. Batiin naman natin si Mr. Mendoreño ng happy birthday. Huwag puro bate, mag-send din sa Gcash. Uy. Narinig nyo yun? Ano to? May mga sulat dito. Roman numeral ang pagkasulat dito. So ayon sa pagkakaintindi ko dito ay ito yung baliktad. Mga kalahi, tignan nyo. Grabe, halatang halata na sa dinadaanan pa lang natin dito ay masasalamin na natin ang kasalukuyan, dahil kung makikita nyo, lahat ng bagay ay may katapusan. So bagamat ito ay hanggang ngayon ay nakatayo pa rin, makikita natin dito na sira na yung ibang struktura, at sa katagalan ng panahon ay may posibilidad na ang lugar na ito ay magiging isang kwento na lang. Kaya sa lahat ng mga nanonood ay maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, dahil hindi natin masasabi na kung kaya pa nating balikan to sa susunod na panahon o tuluyan na siyang sirain ng ating kalikasan. Wow, tignan nyo naman, napakaganda ng puno. So sana makita natin ang berhen ng aktwal na sabi nila ay lumuluha daw ng dugo. Isang berhen na nakatayo dito sa gitna ng kagubatan. Tara, sama-sama nating puntahan at explorein. Sama-sama tayong mamangha at ipakita sa inyo ang kakaibang imahe ng berhen na ito. Bagamat may mga nakapanood na ng aming vlog na ito noon, ay syempre nagpapasalamat kaagad ako sa inyo dahil sa walang sawang suporta nyo sa amin. Wow. So balik tanaw lang tayo sa kwento dito sa lugar na ito. Taong 1998 daw unang naabandonado ang lugar na ito, at sabi nga nila ay napakaganda daw. Tila ito daw ay parang isang paraiso sa malayuan, at napakarami daw ilaw na nagniningning dito tuwing gabi. At ang sabi nila, ito daw yung berhen na ito na pinaniniwala ang may gintong mata. Yun yung kanilang paniniwala. Na at ang kwento dito, ang berhen daw na yon ay kinuha ng isang tao, at yung tao daw na kumuha na yon ay nabulag. So ayon lang naman sa kwento yon, mabalikan lang natin ang istorya ng lugar na ito, no? Tara, samahan nyo kami. Wow, so natatanaw na natin. Dito ako dadaan. Oo, dito. Titignan ko itong ano, yung abandonadong bahay. So doon si Mendoreño yung mangyan. Hindi ko alam kung saan ako dadaan dito, pagkat yung mga bahay na ito, kung mapapansin nyo, talagang napakatagal na ito mga kalahi. Ayan o. So malayo pa lang tayo. Ito na kaagad yung makikita natin, yung mga itinayo nilang tila cottages na pwedeng tambayan ng mga taong pumunta dito. So dito muna tayo dadako sa area na to bago tayo tuluyang pumunta o umakyat sa berhen. At dito rin natin makikita yung cross na talagang kakaiba, dahil kahit saan ka nga anggulo tumingin ay talagang cross ang makikita mo. Ayan, tabi-tabi lang po. Grabe. So eto na siya ngayon. Eto na siya. Yung mga yero ay nanatili pa ring maganda. Ano yun? Ano yun? Ano yun? May mga nilalang sa taas mga kalahi. May mga nilalang. So dako naman tayo dito sa pangalawang cottage nila na nasira na din. So syempre ililibot ko kayo dito. So ingatan tayo dahil sa area na ito hindi natin maiwasan, may mga ahas, may mga cobra.
Wow. Tinitignan ko yung taas, baka may ahas. Nakakatakot po yung ahas pala nakapulupot sa taas. Di ba sa mga ganito lang nakatago yung ahas? Ayan si Mr. Mendoreño, kasama ko siya ngayon. Siguro may ahas dito nakatingin sa atin. Grabe. Daming mga buti ng alak. Ibig sabihin ito noon, pwede silang pumunta at tumambay dito, pero bakit uminom sila? Napakaganda ng area na ito kung anuhin sana nila, i-renovate ulit nila. 'Di ba? Kung taong 1990s pa unang itinayo ito, sana. Pwede pa ito i-renovate, magiging sikat to. Pwede pa. Pero dapat ngayon nilinis na to eh. Kaya nga, Pero bakit? Lunes Santo na sa sunod. Wow. Sabi ng kaibigan ko, dati daw sobrang daming mga ibon dito. Kasi alisa na rin. Ninakaw na rin to. Ninakaw na. Pati ito May dalawang bakal. Kaso ninakaw na yung kabila. Tininda. Ano kayang itsura na to noon, no? Napakaganda siguro. Napakaganda siguro. Pwede pa ito pagandahin. Tapos ito yung altar. Diba guys? Pwede pa ito pagandahin. Ito yung altar nila na hanggang ngayon nakatayo pa din. Grabe, sobrang tagal na to. Pero 'di ba kapag gawang Kastila, more on daw, yung puti daw ng itlog ang nilalagay dito. May posibilidad talaga na gawa pa ng Kastila to dahil tignan mo yung ceiling niya. Ang ganda. Sinadya, isipin mo 'yan. Ang galing. Pwede pa itong i-renovate eh. Pwede pa aayusin lang. Kung lupa ko ito, i-renovate ko ito. Lupa. Kapansin-pansin kasi naman mga kalahi ito. Ito ha, tignan nyo ha. Tignan nyo nang mabuti. Huwag nyo munang i-skip yung video na to. Ayun yung mahirap sa atin eh. Ini-skip nyo kaagad pag nakita nyo yung eh. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong area na to. Yan. Pataas. Pader siya. Pero yung mga pader, tinutubuan ng mga kahoy na malalaki. Diba? Tapos dito sa baba na to, yan Kaya kaiba. So nakarating na tayo dito, ipinakita ko na rin sa inyo itong abandonadong tulay na to at nakarating na rin tayo dito sa kanilang bahay, tila pahingahan. Ay aakit naman tayo dito, titignan natin mismo kung talagang may mga bakas pa ba ng mga dugo na sinasabi ng iilan na lumuluha daw ito ng dugo. So sama-sama nating puntahan kung totoo nga bang meron itong dugo na iniluluha. Sabay-sabay tayong magdasal na sana maging maayos ang pagpunta namin dito, na walang sakunang mangyayari o walang ahas na makakasalubong kami. Oh my God, totoo nga. Sabi nila lumuluha daw ito ng dugo, pero totoo nga. Mayroon ditong mga patak ng kulay pula. So ito yung pinaniniwalaan nila na dugo. At dito sa gilid na to, ayan makikita natin may mga patak din na kulay pula na tila parang dugo din. So bago natin ipapakita ang berhen sa inyo na lumuluha ng dugo, ay ipakita ko muna sa inyo to. Wow! So sa area na to, pwede ka maglagay ng pera. Ayan. I think may mga barya pa. Ang dami. May mga barya pa.
20, 21, 22. 22 step. 22 step. Maglalagay ka? Maglagay ako ng barya. Si Mr. Kalahi ng barya. Sabi nila lumuluha daw ng dugo, pero ito na. So simula pa papatunayan natin na talagang may dugo talaga silang niluluha. Ayan, sa paa pa lang makikita na natin yung pula. Hanggang sa taas na to. Ito na, the moment of truth. Kung totoo nga bang may gintong mata ito at lumuluha daw di umano ng dugo. Ito na siya. Pagmasdan nyong mabuti. Kayo nang bahalang humusga. Kung totoo nga bang may gintong mata to. Ayan siya. Kalibutan natin. So, di ba kayo na ang bahalang humusga kung lumuluha nga ba ng dugo ito? Kasi hindi namin pwedeng sabihin ito na lumuluha ng dugo, lalo na wala kaming patunay o pruweba na nakaktuhan namin. Pero ano to? May mga patak dito ng dugo. May mga patak sa ng dugo. Di ba? Dito na tayo guys sa mahal na Birhen. Nakapaglagay na si Mr. Kalahi ng coins. Maglalagay din tayo. Sana huwag tangkain kunin. Dahil nakaraan ng mga coins to, kinuha ba nila? Nandyan pa rin yung coins. Nandyan pa rin. Sana huwag kunin. Ang gaganda ng bugambilya. Totoo yung pagsabi nila dito na may mga bugambilya talaga. Ayan o, may mga bugambilya. Ang ganda. Kaya mas maganda ito noon, no? Napakadaming bugambilya, mga halaman, tapos may mga bahay-bahay mga nakatayo. Sana ma-renovate nila pagdating ng araw. Itira tayo ng kandila guys. Ito. So paakit na tayo dun sa taas sa may higanting cross. Yan yung likod ng Birhen guys. Dito namin sinabi yung sugar na ninakaw. Ayan, so sa ating third station or fourth station ay aakyatin na natin itong napakalaking cross dito na makikita na ang sabi-sabi nila dito isa rin itong milagrosong cross dahil sabi nila umiilaw daw ito tuwing gabi. Gaano nga ba katotoo yun? So tara, samahan nyo kami at magpatuloy tayo sa ating adventure ngayong araw na ito para ipakita sa inyo ang isang kakaibang cross na dito nyo lang makikita. So isipin nyo mga kalahi, mayroon ditong nakatayong isang dambuhalang cross sa gitna ng gubat na tila nagsasabing mayroong ibinabadya o mayroong mensaheng gustong sabihin. So dahan-dahan tayo dito dahil ang mga bato na apakan natin ay paniguradong napakarupok. Gaya mo, marupok ka din sa ex mo. Uy, joke lang. Ayan. So bago natin ipapakita ang cross, bago ko ipapakita ang cross sa inyo, ay muli nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga naniniwala at syempre sa lahat ng mga bashers natin na patuloy na hindi naniniwala sa atin mga ginagawa. Maraming salamat po sa inyo. At sa ating mga OFW at ang mga local na nagtatrabaho sa iba-ibang lugar para sa kanilang pamilya. So ipinagdarasal ko na maging maayos nawa ang inyong kalusugan, na sana walang sakit ang dumapo sa ating lahat. At maraming salamat po sa lahat ng mga taong sumusuporta, lalo na sa kanilang mga pamilya. So eto na, the moment of truth. And third station, makikita natin itong kakaibang cross. Yan. So eto na siya ngayon mga kalahi. Iikutan natin siya para maipakita ko sa inyo kung totoo nga ba na kakaibang cross na ito. So comment nyo kung mayroong gantong cross sa inyong lugar. Comment nyo rin kung anong lugar ang nakapaloob sa inyo. Aray. So ipapakita ko sa inyo. Diba anong napapansin nyo dyan mga kalahi? Ayan. So kakaibang cross talaga, diba? Ayan yung sinasabi ko sa inyong
kahit saan ka pumunta, talagang makikita mo na yung kanyang itsura. So ito na. Yan. 'Di ba? So isipin mo, sa gitna ng kabundukan may tatayo ng ganito at kakaibang ranchohan ng baka na matatagpuan dito sa gilid. So iniisip namin kung saan dito yung sinasabi nilang lapagan ng chopper. May mga kabahayan daw dito dati. Ngayon wala ka nang makikita. So hintayin na lang natin si Mr. Mendoreño Mangyan bago tayo tuluyang magpaalam sa inyo at magpasalamat. So tara. So mga kalahi, hanggang dito na lang muna ang ating video. Hintayin nyo ang aking pagpasalamat sa inyo. And 3, 2. Ayan mga kalahi, so bago natin tatapusin ang vlog na ito ngayong araw na ito, ay nagpapasalamat ako sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta, naniniwala at nanonood sa aming mga vlog, nagsishare ng mga video namin. Maraming salamat po. At ayan, so doon kami nagbula sa dalawang bundok na yon at nilakad namin hanggang dito. So ipinakita ko lang sa inyo itong kakaibang cross na ito dito, no? Ang tawag dito sa amin ay ang Queen Ranch, na kung saan isang napakagandang iconic na lugar dito sa bayan ng Kalintaan din. So maraming salamat po sa inyo mga kalahi, sa inyong panonood. Shout out sa lahat ng mga mananahi ng Taytay Rizal, lahat ng mga taga Antipolo Rizal, Pangasinan. So yan, part ng Pangasinan, part ng Quezon Province. Maraming salamat po kay kay Ma'am Galio. Yun, maraming salamat po sa ating mga nanonood ng ating vlog. Si Ma'am Berhinia, shout out po sa inyo. Kay Boy Punit, mag-iingat kayo sir kung saan kayo ngayon patungo. Sa ating kaibigan na si Aden de la Cruz, maraming salamat po. So sa pagpapatuloy ng ating vlog, at dito na rin natin tatapusin ang episode natin na ito. Sa episode ng Biyernes Santo, nandito na tayo ngayon para ipakita sa inyo ang kakaibang lugar na ito.